Naku, Selo, mukhang bubuhos ang malakas na ulan ha. Mabuti pa kaya umuwi na tayo. Bukas na natin ituloy ang pag-aararo nitong bukid natin. Mas maganda nga kung umulan kasi matutuwa itong ating kalabaw. Mas lalo siyang gagana ang atake na itong araro. Gusto ng mga kalabaw kapag malamig ang panahon. Mas lumalakas sila. Malakas nga ang kalabaw mo, Selo. Pero huwag mong kakalimutan na nagkakaedad ka na. Matatapos mo nga na araruhin itong bukid natin, magkakasakit naman tayo. Marami tayong bayarin kaya kailangan kong gawin to. Teka, bakit tahol ng tahol ang aso natin? Ayun na, tignan mo. Mukhang may tinatahulan siya. Baka naman mayroon siyang nakikita kaya panay tahol. Baka alam niya na uulan na. Takot din siyang mabasa. Selo, tingnan mo yun, tinatahulan ng aso natin. Parang... Ay, Selo, nilapa na malaking halimaw ang aso natin. Tingnan mo, ano bang klaseng aswang yan? Parang tao buhaya. Aswang yan, Ising. Tumakbo na tayo. Halika na! Gutom na ako. Hindi kayo makakatakas sa akin. Ang bilis niya, Selo. Ahabutan na niya tayo. Anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Sige, tumakbo ka na, Ising. Lalabanan ko ang halimaw na ito. Dalian mo! Hindi mo kakayaning labanan ng halimaw na yan. Tumakas na tayong dalawa. Maabutan din niya tayo. Tumakas ka na, tumingin ng tulong. Dalian mo na! Hindi ako natatakot sa'yo, halimaw ka. Lumapit ka para tagpasin ko nitong itak ang leeg mo. Mayabang na matanda. Akala mo ba matatakot ako sa itak mo? Walang kwenta yan. Mamamatay ka sa aking mga kamay. Gagawin kitang hapunan. Bitiwan mo ako, halimaw ka. Huwag mo akong kagatan. Huwag! Tulungan niyo kami. Sinasalaki kami ng aswang. Tulong! Madalas na sinasabi ng mga matatanda na ang pag-aasawa ay hindi parang kaning mainit na dagling isusubo na kapag napaso ay dagling iluluwa. Pero paano kung ang pag-aasawa mo ay sapilitang pagpapakasal sa isang lalaking kailan mo lang nakilala? Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ng seryeng ito. Tawagin mo lang ako sa pangalang Donna. Sa tuwing makakarinig ako ng mga kwentong kasaysayan ng ating mga kababayan na ina-upload mo dito sa iyong channel, ay hindi ko maiwasang maalala ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang na nangyari sa akin noong ako ay 25 anyos pa lamang. Noong ako ay dumayo sa bayan ng aking tiyahin sa Iba, Zambales. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong baryo para na rin sa pagkakakilanlan ng mga taong nasa sangkot sa kwentong ito. Kayo na po ang humusga kung dapat ko bang paniwalaan na mayroong mabuting aswang. Tulungan niyo ako. Para niyo ng awa. Tulungan niyo ang asawa ko. Aling Ising, anong nangyari? Abay, bakit kayo sumisigaw? Kapitan Renato, tulungan niyo ang asawa ko si Selo. Nandun siya sa bukid. Sinalakay kami ng aswang. Aswang ba talaga ang sinabi mo, Aling Ising? Oo, Kapitan Renato. Hinarang niya ang aswang para lang ako makatakbo. Para niyo ng awa. Tulungan niyo ang asawa ko. Mga kasama tayo na. Puntahan natin si Mang Selo. Ang Diyos ko, sana naman ay wala pang masamang nangyari sa kanya. Ayun ang kalabaw namin, Kapitan Renato. Doon ko iniwanan si Selo kanina. Tayo na mga kasama. Humanda kayong lahat. Tiyak na nandito pa sa paligid ang aswang. Kaagad na lumapit si Tia Ising sa kanilang kalabaw. Sa di kalayuan ay nakita nila na nakabulagta na sa putikan si Tio Selo. Patay na yun. Tirik ang mga mata at naliligo sa sariling dugo. May malaking sugat sa leeg na kinagat ng aswang.
Wasak din ang tiyan at dibdib, tanda na kinuha na ang puso at atay niya. Nalulumong lumapit si Tia Ising sa bangkay at niyakap iyon. Selo, sabi ko naman kasi sa'yo kanina eh. Tumakbo na tayo. At tigas kasi ng ulo mo. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Paano na kami ng mga anak mo ngayon? Tignan nyo. Tignan nyo ang paligid mga kasama. Baka nandito pa ang aswang na pumatay kay Mang Selo. Sana ay mahuli niyo ang aswang na yun, Kapitan Renato. At dapat sa kanya ay sunugin siya ng buhay. Masyado nang malakas ang ulan na Alice. Umuwi na tayo at uuwi na rin ang ating mga kasamahan. Iuwi na rin natin ang bangkay ni Mang Selo. Mga kasama, tulungan niyo ako. Isakay natin sa karito ng bangkay ni Mang Selo. Nang matanggap ko ang sulat ni Tia Ising at malaman ko ang nangyari sa aking tihon ay kaagad akong nagbiyahe papunta sa lugar nila. Hindi ko kabisado ang lugar kaya nagtanong-tanong pa ako. Gabi na nang dumating ako sa bahay ni Tia Ising. Marami ng tao sa labas ng kanilang bahay. Mayroong lona na inilagay sa harapan ng bahay. Mayroon ding mga lamesa at upuan. Kaya ang mga taong nakikipaglamay ay kung ano-ano ang ginagawang laro gamit ang mga baraha at bingo. Hindi muna ako pumasok sa loob ng bahay. Mabigat ang aking loob habang iginagala ko sa paligid ang aking paningin. Miss, may kailangan ba kayo? Magandang gabi po. Dito po ba ang bahay ni Tia Ising? Ito nga yun. Sino ka ba? Pamangking niya po ko. Galing pa ako ng Bulacan. Sige, tumuloy ka na. Nasa loob lang ang Tiang Ising mo. Mabuti naman at mayroon na siya kamag-anak na dumatay. Salamat po. Dahan-dahan ang naging hakbang ko patungo sa pintuan ng bahay. Bumungad sa akin ang kabaong ni Tio Selo. Simpleng kahon lang yon na yari sa plywood na ginawa ng mga kapitbahay nila. Sa tabi niyon ay mayroong upuan at naroon si Tia Ising. Nang makita ko ni Tia Ising ay marahan siyang tumayo. Luhaan ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi. Humakbang siya palapit sa akin. Donna, wala na ang Tio Selo mo. Totoo po bang sinabi niyo, Tia Ising? Aswang ang pumatay kay Tio Selo. Oo, totoo yun, Donna. Isang aswang na malupit ang gumawa niya sa kanya. Napakasama niya. Dahil sa kanya ay mahihirapan na akong itaguyod ang mga pinsan mo. Huwag po kayo mag-alala, Tia Ising. Tutulungan ko kayo. Hindi ko po kayo pababayaan at hindi na muna ako aalis dito. Salamat, Donna. Napakabuti mo talagang bata. Tumatanaw lamang po ko ng utang na loob. Malaki ang naitulong sa akin ni Tio Selo, lalo na magkasakit ang itay ko. Pangako, Tia, bibigyan natin ng katarungan ng nangyari kay Tio Selo. Ako mismo ang huhuli sa aswang na yon. Napansin ko na napatingin sa akin ang lahat ng mga taong naroon nang marinig ang sinabi ko. Kaya naman lahat sila ay tiningnan ko rin, lalo na si Kapitan Renato. Mayroon kasi akong palatandaan sa mga aswang. Naalala ko ang sinabi ng aking ama na kapag kaharap ko na sila, titigan ko sa mga mata. Kapag baliktad ako sa balindataw ng kanyang mga mata, ibig sabihin ay aswang yun. Mabuti na lang at hindi ganon sa Kapitan Renato nang lapitan niya ako. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Mayroon ba problema? Oo nga, Donna. Ano nakikita mo kay Kapitan Renato? Wala naman po. Meron lang kasi ako natatanaw sa ilalim ng lamesa na inuupuan nyo kanina. Merong malaking asong itim. Ayun oh, tingnan mo, Kapitan Renato.
Oo nga no. Hindi ba yun ang alaga ni Ising? Abay, wala na akong alagang aso. Nilapa na nga ng aswang na pumatay kay Selo. Hindi sa akin yan. Kung ganun, ay hindi magandang pakiramdam ko sa asong itim na to, Tia Ising. Parang naghihintay lang siya na malingat tayo. Tsaka niya pupuntahan ng kabaong ni Tio Selo at kakainin. Ibig sabihin, aswang ang aso na yan. Pakiramdam ko lang po yun. Pero kailangan nating makatiyak kung tama ang aking hinala. Tia Ising, meron ba kayong asin? Oo, meron. Sandali lang at kukuha ako. Parang nahuhulaan na ng asong itim ang gusto kong gawin kaya bago pa makakuha ng asin si Tia Ising ay kaagad na yung umalis sa ilalim ng mesa. Hindi ako nakatiis, dinampot ko ang baso na mayroong nakalagay na kandila at ibinato ko sa papaalis na asong itim. Tinamaan yun sa likurang bahagi ng katawan. Parang nasaktan yun kaya galit na humarap sa akin. Nagkagulo naman ng mga taong naroon. Kumuha ng mga pamalong kahoy kaya nataranta ang aso habang umaangil sa galit. Tama nga ang hinala ko. Aswang ang aso na yan, Kapitan Renato. Mga kasama, harangin niyo ang aso na yan! Aswang yan! Paligiran niyo! Heto na ang asin, Donna. Tama talagang itay ko. Ang mga aswang ay binabalikan ng mga biktima nila kapag nakaburol ng mga ito. Humanda ka sa akin ngayon. Tikman mo itong asin. Pirain mo na, Goryo! Sa ulo mo patamaan! Ha? Hindi ba lang tinabla ng aswang? Lumayo ka sa kanya, Goryo. Baka makagat ka. Hindi siya tatablan sa ulo, Kapitan Renato. Pabaliktad ang pwesto ng mga aswang kapag nasaan yung hayop sila. Sa bandang puwitan niyo paluin. Naroon ang kanyang ulo. Ganun ba? Sige, anong gagawin natin mga kasama? Sa bandang puwetan niyo sila paluin! Dahil sa sinabi ko ay sumunod naman ang mga taong naroon. Hindi na nga nila pinabayaang makaalis ang asong itim. Sa likurang bahagi nga ng katawan yon ay ang punteriya ng mga tao. Nang makakuha ng tiyempo sa Kapitan Renato at makabuelo ay pinalo niya ang asong itim. Nahilo yun at bumagsak. Bago pa magkabangon ay pinalo pa ulit ni Mang Goryo sa katawan. Ang isang lalaki naman na naroon ay pinalo ulit sa gawing likuran ng malaking asong itim. Agaw buhay iyon nang magulat ang mga tao. Naging isang matandang babae. Totoo nga ang sinabi mo, Donna. Aswang nga siya at ang kahinaan niya ay ang sa bahaging yon. Kilala niyo po bang aswang na yan? Hindi ko kilala ang matandang yan. Hindi siya taga rito sa atin. Ang lakas ng loob niya na tumayo pa rito para lang kainin si Selo. Ang walang hiya na yan. Patay na nga ang asawa ko. Gusto pang biktimahin. Mabuti nga sa kanya. Naiganti na natin si Tio Selo. Matatahimik ng kanyang kaluluwa at iising. Hindi pa, Donna. Hindi ganyan ang aswang na nakita kong pumatay sa Tio Selo mo. Para siyang taong buhaya. Abwak ang tawag sa ganong klaseng aswang. Malalakas sila at malulupit. Sino mang nagiging biktima nila ay hindi na nabubuhay. Tama ka, Kapitan Renato. Ganun nga kalupit ang aswang na pumatay kay Selo. Pati nga ang alaga naming aso ay hindi niya pinatawad. Kaya dapat sa kanila kapag nahuli ay sunugin ang buhay. Narinig niyo ba yun? Nakakatakot naman ang alulong ng aso. Naku po, bakit bigla naman lumakas ang hangin? Teka, nasaan ang aswang na yon? Sigurado ako na kinuha na siya ng mga kalahi niya. Ganyan ang pamamaraan nila kapag namatay na kanilang kalahi. Ang nakakatakot lang ay baka gumanti sa mga taga rito o mga kalahi ng aswang na yun. Parang lalo lang naging komplikado ang lahat, Donna. Huwag po kayong mag-alala, Tia Ising. Hindi ko naman kayo iiwanan dito. Kung gusto nyo, kapag nailibing na si Tio Selo ay sumama na lang kayo sa akin, pabalik ng Bulacan. Pwede naman nga yun. Kaya lang, hindi pa kami pwedeng umalis kahit na mailibing na natin si Selo. Bakit naman po, Tia? Ano ang dahilan at hindi kayo pwedeng umalis dito? May malaki akong pagkakautang kay Senyor Saldi. Kailangan ko muna mabayaran yon bago ko umalis dito. Sino naman po ang Senior Saldi na yun?
Siya ang pinakamayaman dito sa aming bayan. Halos lahat ng mga taga rito ay malaki ang pagkakautang sa kanya. Yung mga ginagamit naming puhunan sa mga lupa naming sinasaka ay inuutang namin sa kanya. Kaya lang madalas na hindi nagiging maganda ang ani ng mga palay at gulay. Kaya hindi kami nakakabayad. Puro tubo lang ang naibabayad namin. Tapos ay uutang ulit ng panibago para makapagsaka. Kaya ayun, patong-patong na ang utang. Nako, mahirap nga po ang ganyan. Lalo na po ngayon na wala na ang Tiyo Selo. Paano pa kayo makakapagsaka niyan? Napabuntong hininga na lang si Tia Ising tapos bumalik siya sa loob ng bahay. Lumapit sa kabaong ni Tio Selo at muling umiyak. Awang-awa ako sa kanya kaya niyakap ko na lang siya. Madali ang naging paglipas ng mga araw. 3 araw lang pinaglamayan si Tio Selo matapos ay inilibing na namin siya dahil ng mga panahong yun. Walang-wala kaming pera kaya hindi siya naimbalsamo. Nangangamoy na ang bangkay niya kaya kahit masakit sa kalooban ay inilibing na namin siya. Selo, aalis na kami ng mga anak mo. Iiwan ka na namin dito. Huwag ka mag-alala ha. Kasama naman namin si Donna. Tayo na po, Tia Ising, para makapagpahinga na rin kayo. Iwanan na natin ang Tiyo Selo. Alam kong masakit, pero kailangan nating tanggapin na wala na siya. Oo, sige Donna. Umuwi na tayo. Ha, nako, Donna. Iyan si Senyor Salde. Magandang tanghali, Aling Ising. Ngayon ko lang nalaman na namatay na si Mang Selo. Bakit hindi kayo nagpunta sa bahay para mabigyan ko kayo ng pera? Magandang araw po, Senyor Salde. Hindi na po ako pumunta sa inyo dahil napakarami na kasi ng utang namin. Hindi na namin makakayang bayaran. Paano ngayon ang magagawa natin? Aling Ising, wala na ngayon si Mang Selo. Pababayaran niyo po ba ako? Senyor Saldi, gagawa ko ng paraan para mabayaran namin ang pagkakautang ni na Tia Ising. Magkano po ba yun? 300,000 piso ang utang niya sa akin. Ha? 300,000 piso? Napakalaki naman pala. Oo, ganun kalaki. Ganun kalaki ang utang sa akin ng tiyahin mo. Pababayaran mo ba ako? Sa ngayon hindi pa. Wala pa akong hawak na ganyan kalaking pera. Gawan niyo yan ang paraan. Malapit na ang araw na nasa kasunduan na pinirmahan ni Mang Selo kung kailan ibabalik ang pera ko. Sige po, pipilitin namin na gawa ng paraan na maibalik yun. Bigyan niyo lang kami ng kaunti pang panahon. Sige, babalik na lang ako sa araw na napagkasunduan natin. Inaasahan ko na may babalik niyo sa akin ang pera ko. Hindi ako nakakibo. Sa isip ko paano ko maibabalik sa kanya ang ganoon kalaking halaga. Saan ko kukunin yun? Ano kaya ang mangyayari kung hindi kami makakabayad sa takdang panahon? Nagkatinginan na lamang kami ni Tia Ising habang nakatanaw kay Zaldi. Nang muli iyong sumakay sa kanyang kotse at umalis sa lugar na yun. Nang mawala na siya sa aming paningin ay bumalik na kami ni Tiang Ising sa bahay nila. Nag-uwian na rin ang mga taong nakiramay sa amin. Ising, Donna. Aba, ako'y magpapaalam na rin ha. Kailangan ko na rin magpahinga. Ilang araw at gabi na tayong puyat eh. Sige po, Kapitan Renato. Maraming salamat sa inyong tulong. Kapitan Renato, ano po kaya ang mangyayari kung sakaling hindi namin maibalik ang pera ni Senyor Saldi sa tamang panahon? Hindi ko rin alam eh. Minsan kasi mahirap hulaan ang nasa isip ng tao na yon. Kaya kung dumating man ang oras na bumalik siya, paghandaan nyo na lang kung anong pwede nyong gawin. Sige po, Kapitan Renato. Maraming salamat po. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Yung wala na si Selo. Paano ko mababayaran si Senyor Salde? Magsisimula pa lang ang taniman ng palay. Hindi pa nga kami tapos mag-araro nang mangyari ang trahedyang ito.
Ano po kaya kung ang sinasakin nyo na lang ibayad natin sa kanya? Pabayaran natin sa kanya. Tapos, yung matitira ay gawin nating puhunan. Donna, maliit lang ang sinasaka ng Tio Selo mo. Kulang na kulang pa yung pambayad kay Senyor Salde. Kapag nawala ang ating sakahin, mas lalo na tayo magigipit. Gulong-gulo na din ng isipan ko. Ngayon ko nalaman na sobra pala ang kahirapang dinanas ng aking mga tiyahin sa lugar na ito. Wala na akong masabing paraan kay Tia Ising kung paano ba ang gagawin naming paraan para mabayaran si Zaldi. Nanlulumo akong napaupo sa upuang nasa ilalim ng puno. Tinunda naman ako doon ni Tia Ising. Noon kami muling nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Nang tumingin kasi ako sa malaking puno ng akasya ay may nakita akong lalaking nakasilip doon. Tia Ising, parang may tao sa likuran ng puno ng akasya. Wala naman ako nakita, Donna. Nagtago na siya sa likuran ng puno na makita niya na napatingin ako sa kanya. Diyan lang po kayo at titingnan ko kung sino yon. Aba, teka, ako. Mag-iingat ka. Baka kung ano ang gawin sa'yo ng lalaking yan. Huwag kayong mag-alala, Tia Ising. Kaya kong sarili ko. Pumasok na po muna kayo sa loob ng bahay. Sasamahan na kita, Donna. Dito lang ako sa likuran mo. Dahan-dahan nga ang naging hakbang namin ni Tia Ising palapit sa puno. Pigil ang aking paghinga habang mahigpit ang hawak ko sa sibat na kawayan. Ang mga mata ko ay hindi kumukurap habang nakatingin sa malaking puno. Nang makalapit na kami doon ay kaagad kong iniamba ang sibat na kawayan pero wala naman kaming nakitang tao roon. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Wala namang tao, Donna. Pero nakita ko po kanina na may lalaki talaga nakasilip dito. Pero nasaan na kaya yun? Sa palagay ko hindi ordinaryong tao yun. Ay, Diyos ko po. Tumalo ng pusang itim. Donna, umilag ka. Langya na pusa to. Ay, nakakagulat ka. Lumayas ka nga rito. Tingnan mo ang pusa na ito. Nakatitig sa atin. Parang mangangagat. Bugawin mo nga, Donna. Umalis ka nga dito. Shoo! Ano, hindi ka aalis? Huwag mo kong titigan ng ganyan at baka sibatin ko yung mga mata mo. Nang iangat ko na ang sibat na kawayan ay sakalang tumakbo papalayo ang pusang itim. Nang makalayo na yon ay huminto saglit sa pagtakbo. Muli kaming nilingon sa katuloy-tuloy na tumakbo. Noon ko niyaya si Tia Ising na pumasok na sa loob ng bahay para makapagpahinga kami. Nang sumunod na araw, nagulat ako nang muling bumalik si Zaldi. Senyor Salde, bakit nandito na kayo? Wala pa naman ang petsa ng usapan natin, Hindi naman ako pumunta rito para maningil. Kung gano'n bakit kayo nandito ngayon? Dahil sa'yo kaya nandito ako, Donna. Mayroon akong regalong dala para sa'yo. Ha? Para sa akin? Dinalhan mo ko ng regalo? Para saan ang mga yan? Sabihin na lang natin na gusto kitang regaluhan. Gusto kitang dalawin dito at ligawan. Masyado naman kayong prangka, Senyor Saldi. Nakakabigla naman ang mga sinasabi ninyo. Pasensya ka na, ganito talaga ako. Kapag meron akong gustong sabihin ay sinasabi ko talaga. Lahat din ng gusto ko ay nakukuha ko sa kahit anong paraan. Nako, Senyor Saldi. Ilang taon na ba kayo? Mahigit 40 anyos na. Napakalayo naman ang agwat natin, Senyor. 25 anyos pa lang ako Para nakitang nakatatandang kapatid. Wala namang problema sa edad. Ang mahalaga ay nagkakaunawaan tayo. Kaaminin ko sa'yo na talagang naaakit ako sa'yo nang makita pala kita nang dumayo ako dito sa libing ni Mang Selo. Kaya naman naisipan ko na ligawan kita.
Pasensya na, Senior Saldi, pero hindi ko naman po pinangarap na magkaroon ng asawang mas matanda sa akin. Tsaka hindi rin po ako basta nasisilaw sa mga ganyang bagay. Huwag niyo akong tuksohin sa mga pera niyo. Hindi ako ganyang klase ng babae. Pihikan ako, Donna. Hindi ako basta-basta nagkakagusto sa kahit sinong mga babae. Kaya umabot ako sa ganitong edad. Pero nagugustuhan talaga kita. Kapag tatanggapin mo ang pag-ibig ko, may bibigay ko ang lahat ng gusto mo kaya pag-isipan mong maigi. Aling Isig, kausapin mo na maigi itong pamangkin mo. Senyor Salde, mawalang galang na po. Sa bagay na yan ay hindi po ako pwedeng makialam. Tanging si Donna lang ang makakapagdesisyon yan. Sige, ikaw ang bahala, Aling Isig. Hindi na rin ako magtatagal. Umaasa ako na magbabago ang desisyon mo, Donna. Hindi na yun magbabago. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako mukhang pera. Kahit ganito kami kahirap, hindi mo ako mabibili ng salapi mo. Pasensya na kung nainsulto kita sa mga dinala kong regalo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nang gabing yun, kinausap din ako ni Tia Ising tungkol kay Zaldi at iniaalok nitong magandang kapalaran. Subalit, sinabi niya na ako pa rin ang masusunod sa mga bagay na yon. Matutulog na sana kami nang mayroon kaming naramdaman sa paligid ng aming bahay. May kumakaluskos sa dingding na yero. Parang kinakamot ng matalim na bagay. Kasunod ang malakas na alulong ng aso kaya kaagad kong kinuha sa aking bag ang benditadong itak na dala ko. Marahan akong sumilip sa siwang ng bintana. Anong nakikita mo, Donna? Iyong aso, Tia Ising. Ayun o, umaalulong. Para bang meron siyang nakikita na nakakatakot. Diyos ko naman, baka binalikan tayo ng kamag-anak ng aswang na napatay natin. Huwag po kayong magpapakita ng anumang kahinaan sa mga aswang. Lalo sila magiging agresibo na salakahin kayo. Kunin niyo po ang garapon ng asin. Mabisa yung panlaban sa kanila. Sige, kukunin ko. Pati bawang, marami ako dito. Tia Ising, lumayo kayo sa dingding na yan. Pakiramdam ko hinari yan ang aswang. Ha? Dito ba? Bago pa makalayo si Tia Ising sa gilid ng dingding na yari lamang sa sawali ay lumusot doon ang isang mahaba at maitim na kamay ng aswang. May itim at mahahabang balahibo niyon. May matatalas na kuko. Ang mahabang buhok ni Tia Ising ang nahablot niyon at pilit na hinahatak palabas ng bahay. Donna, tulungan mo ako. Nahawakan niya ang buhok ko. Tia Ising! Bitawan mo siya! Impakto ka! Matigas ang ulo mo ah. Humanda ka. Puputulin ko ang kamay mo, walang hiya ka. Sinabi ng bitawan mo ang Tia Ising ko. Tagayin mo pa ulit, Donna, para bitawan na ako ng walang hiyang to. Iyon talagang gagawin ko, Tia. Hindi naman kayo bibitawan ng aswang na yan hanggat hindi kayo nakukuha. Salamat, Donna. Naputol mo ang kamay niya kaya hindi niya ako nahatak palabas. Nasa paligid pa siya. Anumang oras ay aatake ulit yan, kaya maging alerto kayo. Ha? Hindi pa ba siya umalis kahit naputol lang kamay niya? Lalo lang siyang nagalit. Hindi siya papayag na hindi makagante, lalo na at nasaktan siya. Nalintikan na. Bakit, Donna? Anong sinisilip mo dyan? May dumating pang isa, Tia Ising. Kakaibang uri naman ng aswang. Parang hugis tao, pero ang ulo ay sa bayawak. Anong klase bang aswang to? Halika rito, Tia. Naku, Donna, ang aswang na yan. Siya ang pumatay sa Tio Selo mo. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng walang hiyang yan. Sabi ni Kapitan Renato ay abwak ang tawag sa kanya. Baka magtulong sila na pasukin tayo dito. Pero parang hindi sila magkasundo. Ayun o, nag-aaway na sila. Di nagtagal ay nakita namin na nag-aaway na ang dalawang aswang. Naging mabangis ang kanilang pag-aaway hanggang sa makita ko na tumakbo na ang aswang na naputulan ko ng kamay. Hinamol naman yun ang aswang na abwak hanggang sa maglaho sila sa dilim. Saka lang ako nakahinga ng maluwag.
Umalis na sila. Tumakbo na ang aswang na naputulan ng kamay. Hindi na kaya babalik ang mga yon. Nag-aagawan sila sa atin, Tia Ising. Gusto ng isa na siyang narito. Hindi pumayag ang isa kaya nag-away sila. Tiyak na sino man ang manalo sa kanila ay siguradong babalik dito. Bakit kanya ng mga halimaw na yan? Hindi pa rin pala tayo makakatulog na maayos. Bakit naman kasi nagkaroon pa ng mga ganyang aswang dito? Kahit naman po sa ang lugar ay mayroong ganyang mga nilalang. Kahit nga ho sa Bulacan mayroon din. Kaso mailap sila sa tao. Nasa lugar na malayo sa baryo sila nakatira. Hindi kagaya dito na parang nandito lang sa lugar niyo ang mga aswang. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon, Sir Jupiter. Iisa ang nasa isipan namin ni Tia Ising. Kung sino man ang mananalo sa dalawang aswang na yon, tiyak na babalikan kami. Nang tumilaok na ang manok, senyales na papaumaga na, saka na ako dinalaw ng antok. Mataas na ang sikat ng araw nang ako ay magising. Bumangon ako nang makarinig ng mga taong nag-uusap sa harapan ng bahay ni Tia Ising. Lumabas ako ng bahay. Tia Ising, bakit kayo umiiyak? Tsaka, bakit nandito sina Kapitan Renato? May napadaan sa sementeryo. Nakita na nasa ibabaw na ng lupa ang kabaon ng Tio Selo mo. Wala na ang bangkay niya. Grabe talagang pagkagutom ng mga aswang sa lugar na to. Napakasama nila. San kaya nila iniwan ang bangkay ng Tio Selo mo? Kailangang makita natin yon at maibalik sa kanyang libingan. Kapitan Renato, pwede po bang tulungan niyo kami na mahanap ang bangkay ni Tio Selo? Sige, Donna. Lumakad na tayo at galugarin natin ang lugar na malapit sa sementeryo. Tsaka kung hindi naubos ng aswang ang katawan niya, malamang ay may naiwan pa roon. Sandali lang po at mayroon akong kukunin sa loob ng bahay ni Tia Ising. Tia Ising, hindi ba meron pa kayong natitirang lason dyan na ginagamit pamatay peste sa palay? Oo, meron pa naman. Kalahati pa yung nandoon sa bote. Dalhin natin yan, Tia. Bago kami umalis ng bahay, binilinan ni Tia Ising na huwag umalis ang dalawa niyang anak na lalaki roon. Isara lang ng mabuti ang mga pintuan at bintana. Sumama kami kina Kapitan Renato sa sementeryo. Ginalugad namin ang matataas na talahiban doon. Makalipas ang mahabang oras ng paghahanap, nakita namin ang bangkay ni Tio Selo na nasa likuran ng isang nitso at nakain na nga ng aswang ang ibang parte ng kanyang katawan. Mahabaging Diyos, kawawa na ang kalagayan ni Selo. Nilapastagan ng aswang. Iyan na po ang huling pagkakataon niya na mapapakilaman ng bangkay ni Tio Selo, Kapitan Renato. Dahil sa susunod, buhay na niya ang kapalit. Bakit, Donna? Anong plano mo? Lalagyan ko ng laso ng buong katawan ni Tio Selo para wala na makialam sa kanya. Sige na, Donna. Ngayon na ibalik na sa kabaong ang Tio Selo mo. Ilagay mo na ang laso na yan. Ganoon nga ang ginawa ko bago takpan ng kabaong ni Tio Selo at ibalik sa hukay. Tinabunan namin ng lupa bago kami tuluyang umalis sa sementeryo. Nang sumunod na araw, muli nga naming nalaman na may aswang na humukay sa bangkay ni Tio Selo. Kinain niya si Tio Selo na naging dahilan ng kamatayan niya. Yun ay ang aswang na naputulan namin ang kamay. Sa bangkay ni Tio Selo ibinaling ang galit sa akin, kaya ang naging kapalit ng katakawan niya ay ang kanyang buhay. Mabilis ang naging paglipas ng mga araw. Nang dumating ang araw na nasa kasunduan ay bumalik sa bahay ni Tia Ising, si Zaldi. Kompleto na ba ang pera pambayad mo, Aling Ising? Aba, kukunin ko na. Ito na ang papel na pinirmahan natin na umutang kayo ng pera sa akin. Senyor Salde, wala pa kami naipon na pambayad sa'yo. Hindi pa kasi kami nakakapagtanim ng palay na mamatay si Selo. Paano ngayon yan, Aling Ising? Kailangan ko ang pera ko. Senyor Salde, baka naman pwede na bigyan mo pa kami ng kaunting panahon pa para makahanap ng pera na pangbayad sa'yo. Kailangan ko na ng pera ngayon, Aling Ising.
Kung hindi nyo may babalik, ay pumirma na lang kayo rito sa kasunduan na kukunin ko ang lupa ninyo, pati na rin ang lupa kinatitirikan ng bahay ninyo. Huwag naman po, Senyor Saldi. Wala na kami matutuluyan ng mga anak ko at si Donna. Hindi kayo mawawala ng lupa at tirahan kung tatanggapin ni Donna ang aking alok. Senyor Saldi, kung tatanggapin ko ba ang alok mo, hindi mo na paalisin sa bahay na ito si Tia Ising? Oo naman. Sigurado yon. Pati ang mga utang nila ay hindi ko nasisingilin kasi magiging bahagi na ako ng pamilya ninyo. Sige, payag ako sa alok nyo. Talaga? Payag kang makasal sa akin? Wala naman akong pagpipilian eh. Gipit na kami. Wala naman silang ibang pupuntahan. Ayaw din naman nilang sumama sa akin sa Bulacan. Kasi nga wala din naman sila magiging hanap buhay doon. Salamat, Donna. Alam mo, hindi ka magsisisi sa naging pasya mo. Aling Ising. Ay, Tia Ising. Ito na ang pinagkasunduan nating papel. Pati na ang titulo ng lupa ninyong nakasangla sa akin. Ibinibigay ko na sa inyo. Ikaw na ang magtago niyan. Hindi nyo narerematay ng aking lupa at bahay, Senyor Saldi. Hindi na po kasi kapamilya ko na rin naman kayo. Ipaghahanda ko na lang ang mga papeles natin doon na para makapagpakasal tayo. Mas madali kung sa west na lang muna tayo magpapakasal. Sige, ikaw ang bahala, Senyor Saldi. Saldi na lang itawag mo sa akin, Donna. Magiging asawa na rin kita kaya masyado namang formal kung Senyor Saldi pa ang itatawag mo sa akin, hindi ba? Sige, kung yun ang gusto mo. Masayang umalis si Zaldi, Sir Jupiter. Ipinaayos niya sa madaling panahon ang papeles ng aming kasal. Kahit sa Huwes lang kami nagpakasal, bumili siya ng trahe de boda na isusuot ko. Puting-puti iyon, kaya nang isuot ko ay tuwang-tuwa si Tia Ising. Lalo daw akong naging maganda sa suot kong damit pangkasal. Si Zaldi naman ay nagsuot ng ternong Amerikana na puti. At sa totoo lang, humanga ako sa kanya sa unang pagkakataon. Napakagwapo pala niya kapag nag-ahit ng mga balbas at bigote. Matapos ang pagkakasal sa amin ng Huwes ay dumiretso na kami sa bahay ni Zaldi. Napakadami naman ng pagkain inihanda mo para sa ating kasal, Saldi. Nagpalagi ka pa ng malalaking tolda at lamesa. Oh, at meron pa talagang lechon, ha? Sinabi ko naman sa iyo, Donna. Gusto kong maging masaya ka lalo na sa araw ng ating kasal. Tia Ising, papasukin mo nga ang mga bisita para makakain na. Sige. Kapitan Renato, simulan na natin ang kainan. Tayo na, mga kasama. Binabati ko kayo mag-asawa, Donna, Senyor Saldi. Nawa ay maging maayos at masaya ang inyong pagsasama. Maraming salamat, Kapitan Renato. Umaasa naman talaga ako na magiging masaya kami ni Donna. Oo nga po, Kapitan Renato. Kahit naman madalian ang ginawa namin ito, ay tsak naman na magiging maayos ang lahat. Donna, pasensya ka na sa akin ha. Nadamay ka pa sa problema ko. Nakapag-asawa ka tuloy nang wala sa oras. Ayos lang po yun, Tia Ising. Naniniwala naman ako na bawat nangyayari sa buhay ng isang tao ay nakasaad na sa kanyang kapalaran. Kaya kung ito ang naging kapalaran ko, tatanggapin ko. Pero sa totoo lang ay napakaswerte mo kay Senyor Saldi. Dahil ikaw ang pinili niyang pakasala. Aba maraming babae ng tagagat na mapansin ni Senyor. Pero ikaw ang pinili niya. Nako, ikaw naman, Kapitan, oo. Huwag mo nang binabanggit ang mga nakaraan. Baka isipin ni Donna ay marami ng babaeng dumaan sa akin. Ang nakaraan ay nakaraan na, Saldi. Wala namang problema sa akin yun. Sige na, kumain na tayo. O sige na mga kasama, kumain na tayong lahat. Masayang nagsalo-salo ang lahat. Lumipas ang mahabang oras na galisan na ang mga bisita. Naiwan na ako sa bahay ni Zaldi. Nagulat ako nang makita ang mag-asawang katulong doon na sina Mang Rufino na isang kuba at bulag ang isang mata. Ang asawa naman niya ay si Aling Chideng na nasa 60 anyos na din.
pero makikita na masigla pa ang pangangatawan. Katulong sila ng iba pang naroon na nagligpit ng mga kasangkapan na ginamit sa kasal. Nang makapagpalit ako ng damit, muli akong lumabas ng kwarto namin para tumulong sa kanila. Nako, Ma'am Donna, wag na po kayong tumulong. Kami na po ang bahala dito. Magpahinga na lang po kayo. Kabilin-bilinan po ni Senyor Saldi na aalagaan namin kayo. Kung ano po yung kailangan nyo, ibibigay naman po namin. Nakakainip po kasi sa loob ng bahay kapag wala akong ginagawa. Ay, nasan po ba si Senior Saldi nyo ngayon? Sabi niya lang po, sandali lang po siya at babalik ka agad. Kapag nagtanong daw kayo, sabihin ko na may nilakad lang. Kaya Ma'am Donna, wag na po kayong tumulong sa amin. Kasi mapapagalitan kami kapag nakita na nandito kayo. Sige, Mang Rupino. Mag-iikot lang ako sa paligid ng bahay. Kapag dumating siya, sabihin mo nasa paligid lang ako. Dapat hapon na po, Ma'am Donna. Malawak po yung bakuran ni Senyor Saldi. Baka maligaw po kayo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Rufino. Hindi naman ako gaanong lalayo eh. Tsaka hindi ako maliligaw dito. Kasi nga, nakikita naman ng malaking bahay na yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi niya kayo papagalitan. Doon na lang ako sa loob ng bahay. Bumalik na nga lang ako sa loob ng malaking bahay. Pumasok ako sa salas. Pansin ko ang mga mamahaling gamit doon. Nang pumunta ako sa komedor, nakita ko ang mahabang lamesa na yari sa Nara. Pati ang mga upuan ay yari din sa Nara. Nang pumasok ako sa aming kwarto ay nakita ko ang mga mamahaling gamit doon. Ang nakamamangha ay ang mga kutsara na nakalagay sa mga estante na naroon. Mga yari sa ginto ang mga yon. Matagal ko yung tinitigan. Pwede mo namang yung hawakan kung gusto mo. Ay, ano ko ba naman? Nakakagulat ka. Hindi ko na malayan nakalapit ka na sa akin. Nakabalik ka na pala. Asan ka ba galing? Mayroon lang akong taong kinausap. Pinaalala ko sa kanya na malapit na ang petsa ng mga bayarin niya. Ganun ba? Talaga palang napakayaman mo, no? Ano mang tinatamasa ko ngayon ay sayo na rin, Donna. Dahil asawa na kita. Kaya nga sinabi ko kanina na pwede mo naman niyang hawakan. Huwag na. Makita ko lang iayos na. Hindi naman ako mahilig sa mga material na bagay. Hindi rin naman ako nangarap na yumaman. Basta, para sa akin, kung anong kapalaran ng dumating ay tatanggapin ko. At iyon ang isang bagay na nagustuhan ko sa'yo, Donna. Hindi ka materialistiko. Bihira lang ang mga babaeng kagaya mo. Karamihan kasi ng mga babae kapag inaalok ko na kasan, pumapayag kagad. Hindi nagdadalawang isip. Para sa akin ay iisa lang ang ibig sabihin nun. Kayamanan ko lang ang habol nila. Pero tinanggihan kita, di ba? Bakit binalikan mo pa ako at pinilit na magpakasal sa'yo? Dahil ang mga kagaya mo ang gusto ko. Hindi sakim sa salapi. Mapagkakatiwalaan. May mabuting puso kagaya na ginagawa mong sakripisyo para sa tiyahin mo. Pero hindi mo ba naisip na mabibigyan lang kita ng sama ng loob kung magiging asawa mo ko, tapos ay hindi ko naman magagampanan ng responsibilidad ko bilang asawa mo? Ang ibig kong sabihin magsasama tayo ng walang pagmamahalan kasi nga sa pilitan ng pagpapakasal ko sa'yo. Donna, hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Alam ko naman na darating din ang oras na matututunan mo akong mahalin. Ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanhin sa'yo sa Alde. Kung... Huwag ka nang umiyak. Ayos lang naman sa akin kung hindi mo pa ako magagawang mahalin sa ngayon, Donna. Handa naman akong maghintay hanggang sa matutunan mo akong mahalin at ibigay mo sa akin ang iyong sarili. Pero honeymoon natin ngayon. Ayos lang ba sa'yo na walang mangyayaring ganun sa atin? Kagaya ng sinabi ko, wala kang dapat ipag-alala. Handa akong maghintay. Kasi nga, mahal kita. Pasensya na rin kung nauna ang kasal bago sa ligawan. Liligawan mo ko? Oo naman. Bakit naman hindi? Simulan natin sa tagpo na nagkakilala tayo. Hindi ko iisipin na asawa na kita.
Miss, ako nga pala si Saldi. Ano nga pala ang pangalan mo? Parang ang corny naman yata. Sige, ako nga pala si Donna. Ayos, ganyan nga. Walang corny sa tao nagmamahal. Pwede ba kitang lagawan kasi nang makita kita, hindi na nawala ang itsura mo sa isipan ko. Sige na nga, kung gusto mo akong ligawan, pwede naman. Sisimulan mo na ba ngayon? Oo naman. May regalo ako para sa'yo. May ipinabili akong singsing na gusto ko. Ikaw na lang ang magsuot. Ito, tignan mo. Wow, ang ganda naman yan. Kaya lang hindi ko matatanggap kasi tsak ako na mahal yan. Huwag mo naman sanang tanggihan. Tanda lang naman yan ang pagmamahal ko sa'yo. Ngayon kung ayaw mo, may kukunin lang ako sa labas. Ito ang basket ng mga prutas na alam ko magugustuhan mo. Manggang hinog, guyabano, chiko, payabos at iba pa. Wow, iyan na lang ang kukunin ko, Saldi. Maraming salamat. Natutuwa akong naupo sa magandang kama na naroon. Kinuha ko ang guyabano sa basket at kinain ko yun. Matamis na maasim kaya naman nagustuhan ko. Nagpaalam naman si Zaldi na aalis ulit. Nang makalabas na siya ng kwarto ay inubos ko na ang guyabano. Nakaramdam na rin ako ng pagod at antok kaya natulog ako sa kama. Maghahating gabi na nang ako ay magising. Naramdaman ko kasi na may mga yabag sa tapat ng kwarto namin. Bumangon ako at sumilip sa pintuan. Nakita kong pumasok sa kabilang pinto si Zaldi. Sinundan ko siya. Anong nangyari sa'yo? Bakit marami kang dugo sa kamay mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sige na, bumalik ka na sa kwarto natin at patulog. Hindi ka ayos. Marami kang mga sugat sa kamay at sa muka. Ano ba kasi yung nangyari sa'yo? Nung pauwi na ako dito, mayroong isang aswang na sumalakay sa akin. Pero nalabanan ko siya at napatay ko. Naku naman, mabuti na lang at ganyan lang ang nangyari. Sa susunod ay mag-iingat ka. Sandali lang at kukuha ko ng mainit na tubig para malinis yung mga galos mo. Huwag ka na kumuha. Maya-maya lang ay titigil na rin ang pagdurugo nito mga sugat ko. Diyan ka lang, babalik agad ako. Nandito na ako. Hubarin mo na yung damit mo. Puro dugo na yan eh. Halika, tutulungan na kitang maghubad niyan. Sige. Wala na ngang nagawa si Zaldi nang ipahubad ko ang suot niyang damit. Nagulat ako nang makitang may mga sugat sa dibdib at braso. Pati sa leeg ay mayroon din. Pero ang mas lalo kong kinagulat ay ang napakarami niyang peklat sa buong katawan. Mayroong malalaki at maliliit. Natigilan ako habang nakatingin kay Zaldi. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May problema ba? Bakit ang dami mong peklat? Yung iba, sobrang laki. Nagkaroon ako ng ganyan mga peklat na maaksidente ako sa motor. Nawala ng preno at nahulog sa bangin dahil sa matulid ako magpatakbo. Nasugatan ako ng maluba. Swerte nga dahil nabuhay pa talaga ako. Ay, ang dami mo nang hampeklat, dinagdagan pa ng aswang na yon. Nakakainis siya. Ang puti ng katawan mo kaya kitang-kita mga peklat na yan. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay buhay pa naman ako. Eto, nakakausap ko pa rin naman ako. Nakakainis ka naman eh. Mag-iingat ka naman sa susunod. Hindi pa nga kita sinasagot. Baka mabiyuda na ako na maaga niyan. Sa sinabi kong yon, napatawa na lang si Zaldi kaya naman tumawa na din ako. Matapos ay pinagpatuloy ko ang paglilinis sa kanyang mga sugat. Nilagyan ko rin yon ng gamot. Nang maampat na ang pagdurugo ng mga sugat niya, tinapalan ko ng bulaklak na mayroong gamot bago tinalian ng malinis na tela. Niyaya ko na rin siya sa aming kwarto para magpahinga.
Dito rin ba ako matutulog sa tabi mo? Oo naman, kama mo nga to eh. Ako nga lang ang makikitulog. Pero huwag ka malikot ha. Oo naman. Tahimik lang naman ako matulog. Sige na, magpahinga na tayo at malalim na ang gabi. Ngumiti ng tipid si Zaldi matapos ay natulog na kami. Mabilis ang naging paglipas ng mga oras. Nakatulog din ako ng mahimbing. Nang magising ako, mataas na ang sikat ng araw. Gulat ako nang ganap kong imulat ang aking mga mata. Magkalapit ang mga mukha namin ni Zaldi. Nakangiti siya sa akin, tapos ay napansin ko na nakadantay pala ang hita ko sa katawan niya. At ang aking kamay ay nakayakap sa kanyang dibdib, kaya hindi siya makabangon. Naku po, sorry. Ang mga sugat mo, nadaganan ko pala. Ay sila, hindi naman masakit. Alam kong mahimbing ang tulog mo kaya pinabayaan na lang kita. Ano bang sinasabi mo na maayos ka na? Patingin nga ng mga sugat mo sa dibdib. Teka, kagabi lang ay sariwa pa mga sugat mo ah. Ala, bakit ngayon ituyo na kaagad? Bakit parang ang bilis naman yata maghilom ng mga yan? Hindi ko nga rin alam eh. Kahit nga ako nagtataka rin, ang bilis maghilom ng mga sugat ko. Alam mo bang nag-aalala ako sa iyo kagabi? Natakot ako kasi ang dami mong dugo. Mabuti naman ngayon at maayos ka na. Nag-aalala ka pala sa akin kagabi? Teka, nakatulog ka ba na maayos? Oo, ang himbing na tulog ko kaya nga hindi ko namalayan na nakayakap na pala ako sa iyo. Ang tigas pala ng mga muscle mo sa dibdib at braso. Lalaking lalaki talaga. At ikaw naman ay ang lambot ng mga palad at katawan mo. Babaeng babae nga talaga. Muli kaming nagkatawanan ni Zaldi. Habang lumilipas sa mga araw ay nalaman ko na mabait talaga siya. Talagang inalagaan niya ako. Habang hindi ko pa siya tinatanggap ay hindi niya ako pinwersang ipagkaloob sa kanya ang aking sarili. Ipinagpatuloy niya ang panliligaw niya sa. Kaya naman sa pagdaan ng mga linggo, unti-unti na akong nahuhulog kay Zaldi. Hanggang sa maramdaman ko na mahal ko na rin siya. Tinanggap ko ang pagmamahal niya. Tinatanggap mo na ang pagmamahal ko sa'yo? Oo, Saldi. Mahal na rin kita kasi napakabuti mo sa akin. Salamat, Donna. Talagang pinasaya mo ko. Teka, wala nang bawian ha? Dahil dyan, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Kina Chang Ising. Dadalawin natin sila. Sasabihin ko ang magandang balita na ito. Alam ko naman na nag-aalala din sila sa'yo. Pero bibili muna tayo ng mga pasalubong. Talaga? Sige, matagal ko na rin silang hindi nakikita. Tsaka yung dalawa kong pinsan na lalaki. Sandali lang, magbibihis lang ako. Nagpunta muna kami sa bayan para bumili ng mga pasalubong kina Tia Ising. Mga delata at iba pang pangangailangan sa bahay ang binili namin ni Zaldi bago kami nagpunta kina Tia Ising. Nakita ko ang masayang mukha ni Tia Ising nang makita na pumarada ang aming kotse at bumaba ako. Kaagad akong sinalubong nila ng kanyang mga anak. Naku, Donna, mabuti naman at dinalaw mo kami. Opo, Tia Ising. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Kumusta na kayo rito? Ayos naman kami, Donna. Kaya lang kagaya pa din ng dati ang sitwasyon dito. Meron pa rin mga gumagalang aswang. Oo nga po eh. Isang araw nga na umuwi si Saldi, puro siya dugo kasi sinalakay ng aswang. Nako, mabuti naman at di ka masyadong nasaktan, Saldi. Oo nga, Chang Ising. Mababaw lang naman ang mga naging sugat ko. Saka magaling mag-alaga itong si Donna. Gumaling ka agad eh. Haplos lang pala ang kailangan. Kapitan Renato, bakit nagtatakbuhan ng mga tao pupunta sa ilog? Ano na naman ang pinagkakaguluhan nila doon? Mayroon daw patay na taong naroon. Ising, kaya pumunta kami roon. Narito pala kayo, Senyor Saldi. Donna. Oo, Kapitan Renato.
Dinadalaw lang namin si Chang Ising. Medyo matagal na rin kasi simula nang kunin ko si Donna sa kanila. Gusto ko lang malaman ni Chang Ising na maayos kaming dalawa. Sumama nga tayo kay na Kapitan Renato. Tingnan natin kung sino ang patay na yon. Pambihira talaga. Tsak na aswang na naman ang may kagagawan yan. Huwag ka munang basta-basta manghuhusga hanggat hindi mo pa nakikita. Di pa naman natin alam kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Sumang-ayon naman ako kay Zaldi. Sumunod kami kina Kapitan Renato patungo sa ilog. Pagdating namin doon, marami na ang mga taong naroon na nagkakagulo. Iba-iba ang mga kuro-kuro at iniisip. Lahat ng naroon ay kinikilala kung sino ang bangkay na yon. Pero kahit si Kapitan Renato, hindi kilala ang bangkay. Madami siyang mga sugat na parang iniwan ng matulis na bagay. Wasak din ang kanyang lalamunan. Pero ang laman loob niya hindi kinain ng mga aswang. Oo nga, Kapitan. Pang-tatlo na yan sa mga natatagpuan dito na patay. Hindi naman sila taga rito. Ibig sabihin ay naligaw lang ang mga yan sa baharyong to tapos ay naabutan sila ng aswang at pinatay dito? Pero bakit naman kung kailan gabi ay saka pa sila pupunta sa ating lugar? Di kaya manunugis ng aswang ang mga ito. Kaya lang ay nagkataon na mas malakas ang aswang na nakakalaban nila. Pwede rin naman ang mga aswang din ang mga yan, Kapitan Renato. At meron din silang nakalaban na malakas na aswang. Ibig mo bang sabihin, senyor, ay naglalaban ang mga kapwa aswang? Oo. Dahil may mga aswang na ayaw, pinakikilaban ng ibang aswang ang kanilang teritoryo. Kaya kahit papano, nauuwi sila sa matinding labanan. Tama ang sinabi ni Saldi. Naaalala mo ba yung aswang na tinaga mo, Donna? Naputo lang kamay nun, di ba? Tapos may dumating na isa pang aswang na mas mabangis at sila ang naglaban. Tama nga, Tia Ising. Naalala ko na yon. Kung ganun nga ay mayroon talagang aswang na taga rito sa atin. At ang mga ito ay hindi natin kakilala. Mga dayo lang dito sa atin. Tama ka dyan, Kapitan. Kaya dapat ay palagi rin mag-iingat ang mga taga rito sa atin. Tama si Saldi. Kung kailangan na magronda gabi-gabi, yun ang gawin nyo. Kami na ang sagot sa kape at tinapay ng mga tao magpupuyat sa pagbabantay. Sige, yun ang gagawin namin. Kapag siguro nakita ng mga aswang na palagi may nagro-ronda, hindi sila dito tatayo para makamambiktima. Sige. Kapitan, alis na rin po kami. Nagbalik kami sa bahay ni na Tia Ising. Kinuha ko sa sasakyan ng mga pasalubong namin sa kanila. Matapos ay nagpaalam na kami ni Zaldi sa kanila. Nang makauwi na kami ng bahay, kagad akong nagtungo sa banyo at naligo. Ilang sandali pa ay lumabas na ako ng banyo na tanging tuwalya lang ang nakabalot sa aking katawan. Nang makita ko ni Zaldi, tumayo siya sa kama at lalabas sana ng kwarto. Bakit lalabas ka pa? Hindi ka ba napapagod? Magbibihis ka eh. Kaya dapat lalabas na lang muna ako. Hindi mo na kailangan lumabas, Saldi. Nakahanda na ako ngayon. Mahal na kita, kaya handa ko ng gampanan ng responsibilidad ko bilang asawa mo. Tama ba ang naririnig ko? Nakahanda ka na? Oo, mahal ko. Kaya isara mo na yung pintuan at yakapin mo na ako. Remember, ito ang unang honeymoon natin mula nang ikasal tayo. 3 buwan na ang nakakaraan. Salamat sa pagtanggap sa pagmamahal ko, Donna. Pangako, hindi ka luluwas sa piling ko. Matamis na ngiti ang nakita ni Zaldi sa aking mga labi. Kumikislap din sa tuwa ang aking mga mata lalo na nang makita ko ang maaliwalas na mukha ni Zaldi. Nang halikan niya ako ay yumakap na lang ako ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Wala nang anumang salita ang lumabas sa aming mga labi. Tanging ang 4 na sulok ng aming kwarto ang naging piping saksi sa lahat ng kaligayahang naramdaman namin ni Zaldi ng pagkakataong yun. Makalipas ang mahabang sandali, nakatulog ako sa pagod. Mahabang oras akong nakatulog. Gabi na nang ako ay magising. Hinahanap kita sa kwarto nang magising ako. Hindi na kita nakita sa tabi ko. Nandito ka pala.
Anong ginagawa mo dito sa terrace? Pinagpamasdan ko ang liwanag ng buwan. Ang ganda niya, di ba? Bilog na bilog. Oo, talagang maganda siya. Masarap sa pakiramdam kapag pinagmamasdan. Kaya lang minsan naiisip ko na hindi lang ordinaryong tao natutuwa sa liwanag ng buwan. Lalong natutuwa ang mga aswang. Ano bang pagkakakilala mo sa mga aswang? Masasama silang lahat. Nakakatakot sila. Kinamumuhian ko ang mga aswang dahil sa ginawa nilang pagpatay kay Tio Selo na naging dahilan ng lalong paghihirap ng kanyang pamilya. Tsaka sinaktan ka rin nila, di ba? Muntik na ako maging byuda ng maaga. Ano naman ang gagawin mo kung sakali makakita ka ng isang aswang? Tatagain ko siya ng benditadong itak na daladala ko. Teka nga. Bakit ba yan ang pinag-uusapan natin? Wala lang. Naitanong ko lang sa'yo. Minsan kasi, mayroong mga aswang na umaaligid dito. Tama yan. Maging matapang ka palagi para makaya mo ipagtanggulang yung sarili. Nandito ka naman palagi sa tabi ko. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hinihintay nga kitang magising Halika na, baka nagugutom ka na rin. Hindi ko alam pero nakita ko ang lungkot sa mukha ni Zaldi ng pagkakataong yon. Hindi ko na tinanong kung ano ang mga bagay na gumugulo sa isipan niya. Nang makarating kami sa komedor, naroon pa si Aling Chedeng. Naghanda siya ng paborito kong ulam, adobong pato. Mayroon ding hinog na mangga at saging. Wow! Ang sarap naman ng mga ulam na niluluto ni Aling Chedeng. Kaya lang parang patis lang ang nalalasahan kong pampaalat. Wala ba kayong asin? Alam kong kapag nagtagal-tagal ay itatanong mo na rin yan. Hindi talaga gumagamit ng asin si Aling Chedeng kasi nakakasakit ako kapag maalat ang pagkain. Yung bato ko kasi ay may problema. Ganun ba? Sige, hindi na lang ako maghahanap ng asin. Pwede na yung patis o kaya yung toyo. Oo, alam ko na yan. Alam ko na yan ang paborito mo kaya yan ang ipinaganda ko. Sige na, kumain na tayo. Ano naman yung kinakain mo? Kinilaw na pusit. Ito ang paborito ko. Gusto mo ba? Nako, ayoko ng kinilaw na pusit. Ikaw na lang ang kumain yan. Ayos na sa akin tong adobong pato. Kumain ka lang dito doon Lalabas lang ako ng bahay Rufino, bantayan mo sila doon at Aling Chedeng Opo, Senyor Zaldi. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko po sila. Hindi ko sila pababayaan. May problema ba, Saldi? Huwag kang lalabas ng bahay. Dito ka na. Maliwanag. Pero Saldi, ano ba talagang nangyayari? Sabihin mo sa akin nang hindi ako nag-aalala sa'yo. May nararamdaman akong umaaligid dito sa bahay. Sigurado akong may aswang dito. Lalabasin ko lang bago pa nila pasukin ang bahay ko. Pangako ka na hindi ka lalabas. Bago pa ako makasagot, lumabas na ng bahay si Zaldi. Patakbo naman akong pumasok sa aming kwarto at hinanap ko ang aking bag. Kinuha ko doon ang benditadong itak. Muli akong lumabas ng kwarto. Malapit na ako sa pintuan palabas ng bahay nang harangin ako ni Mang Rufino. Pero dahil nag-aalala ako kay Zaldi, hindi ako napigilan ni Mang Rufino. Nang makalabas ako ay sinundan na rin niya ako. Noon ko nakita na may aswang nga nakaharap, si Zaldi. Saldi, mag-iingat ka! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay dahil delikado? Hindi kita pwedeng pabayaan. Kaya ko rin lumaban sa mga aswang gamit ang benditadong itak na to. Humanda ka sa akin ngayon, aswang ka. Tsak na mamamatay ka kapag tinamaan ka ng itak ko. Huwag kang lumapit dito, Dora! Delikado! Asawa kita, kaya nakahanda akong tulungan ka. Lalo na at wala kang armas. Paano mo siya haharapin? May sibat naman dito. Ito, tignan mo. Yari pa nga ito sa bakal. Huwag ka na lumapit dito! Bago pa ako makalapit ay dinampot na ni Zaldi ang sibat na bakal. Sinalubong niya ang paparating na aswang. Iminasiwas niya ang sibat kaya nang matamaan ang aswang sa tagiliran ay natagilan yun. Tumakbo palayo.
Hinabol naman yon ni Zaldi. Sinundan ko sila pero hindi ko na sila naabutan kung saan sila nagpunta. Dahil maliwanag naman ang buwan ay nanatili ako sa labas ng bahay kasama ni namang Rufino at Aling Chedeng. Hinintay kong bumalik si Zaldi. Pero matagal na, hindi pa siya bumabalik. Bakit kaya hanggang ngayon ay wala pa rin siya, Mang Rufino? Ano na kayang nangyari sa kanya? Hindi ko alam, Ma'am Done. Umasa na lang po tayo na ligtas siya makakabalik sa atin. Saldi! Saldi! Nasaan ka na ba? Bakit naman kasi hinabol mo pa ang aswang na yon? Nasaan ka na ba? Umalik ka na dito, Saldi. Naririnig mo ba ako? Nag-aalala na ako sa'yo. Bakit umiiyak ka? Saldi, ikaw talaga nakakagulat ka. Dito ako nakatingin sa direksyon na pinuntahan ninyo ng aswang na yon. Tapos bigla ka nalang lalabas sa likuran ko na parang hangin. Kanina pa ako nandito. Sinenyasan ko lang si Mang Rufino na wag sabihin sa'yo. Bakit ka ba umiiyak? Teka, ang higpit naman ng yakap mo. Baka mamaya hindi na ako makahinga niyan. Ang tagal mo kasi bumalik. Kaya nag-aalala ako ng sobra. Akala ko kung ano na ginawa sa'yo na aswang na yon. Kung merong masamang nangyari sa'yo, hindi ko yun matatanggap. Hindi ako mawawala sa'yo, Donna. Kahit anong mangyari ay babalik ako sa'yo. Pangako ko yan. Sige na, tara na. Huwag mo na ulit gagawin yun, ha? Mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Pinahid ni Zaldi ng isang daliri niya ang aking pisngi. Hinalikan niya ako sa labi at tinakbayan habang papasok na kami sa loob ng bahay. Naglinis siya ng katawan nang makapasok na kami sa aming kwarto at sabay na kaming natulog. Kinabukasan paggising ko, wala na sa tabi ko si Zaldi. Naglakad-lakad ako sa paligid ng malaking bahay. Nakita ko ang mga naglalakihang mga puno ng mangga, chiko, guyabano, akasya at sa dulong bahagi ng bakuran ay mayroong malaking puno ng balete. Natuwa ako nang makita na maraming bunga ang mga puno kaya nalibang ako sa pagkuha ng bunga. May tao ba dyan? Lumabas ka na dyan. Alam ko na nasa likuran ka ng malaking puno ng kamatsili. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bakuran namin? Ikaw ba yung bagong asawa ni Senyor Zaldi? Oo, ako nga. Bakit mo naman naitanong? Bakit ka nagpakasal sa kanya? Palagay ko, hindi mo siya lubusang kilala. Dapat inaalam mo muna kung anong tunay niyang pagkatao. Mabait ang asawa ko. Alam ko na mahal niya ako, kaya hindi ko na kailangan gawin ang mga sinasabi mo. Kahit sabihin ko sa'yo na aswang ang asawa mo, isang mabangis na abuak na pumapatay ng mga tao. Siya ang pumatay sa pamilya ko at sa iba pang mga inosenteng tao. Hindi totoo yan. Mabuting tao si Saldi. Hindi niya magagawang pumatay. Hindi siya aswang na kagaya ng sinasabi mo. Ikaw ang bahala kung maniniwala ka o hindi. Sinabi ko lang yung nalalaman ko tungkol sa asawa mo. Tuklasin mo yan habang maaga pa. Mag-iingat ka kasi isang araw, kakainin ka rin niya kagaya ng ginawa niya sa una niyang asawa. Hindi daw siya nagkaroon ng asawa kahit kailan. Matandang binata siya. Sa loob ng mga araw na kasama ko siya sa bahay, hindi ko nakita na naging aswang siya. Siyempre, hindi naman niya ipapakita sa yung pagiging aswang niya. Pilit niyang ililihim yun. Hindi ka ba nagtataka na kapag nagliliwanag ang buwan, nasa terrace siya? Wala rin asin sa loob ng bahay na yan kasi nga aswang siya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na yan? Sino ka bang talaga? Ako si Arturo. Sabihin na lang natin na isa ako nagmamalasakit sa'yo. Isang taong galit sa mga aswang na kagaya ni Zaldi. Siya ang aswang na pumatay sa tiyo Selo mo. Ginawa niya yun kasi may utang sila at nang makita ka niya, ikaw ang ginawang pambayad utang. Oo, ganun nga ang nangyari. Dayo ka lang kasi sa lugar namin, kaya hindi mo alam na napilitan ka magpakasal sa mayamang aswang.
Nabitiwan ko ang mga prutas na kinuha ko nang marinig ko ang mga bagay na may kinalaman kay Tio Celo. Napaluha ako sa matinding galit dahil ang lalaking natutunan ko na palang mahalin ay siya pala ang aswang na hinahanap ko. Pinahid ko ang aking luha. Magtatanong pa sana ako sa lalaking kaharap ko nang bigla siyang tumakbo papalayo. Paano ay nakita niya pala na paparating na si Zaldi. Anong ginagawa mo rito? Ha? Marami kasing bunga mga punong kahoy dito. Tama, yun nga. Nanguha ko ng mga bunga ng prutas dito. Bakit parang natatakot ka? May problema ka ba? Wala akong problema. Natakot lang ako sa mga bubuyog. Masakit kasi mga gat ang mga bubuyog. Ngayon lang kasi sila nakakita ng maganda. Kaya gusto ko nilang tikman. Huwag ka na pumunta ulit dito, ha? Marami talaga ditong bubuyog. Oo nga eh. Sige na, umalis na tayo dito. Pinilit kong ngumiti para hindi niya mahalata na mayroon akong mga impormasyong nalaman. Ngayon ay naglalaro na sa aking isipan ang aking gagawin. Gusto kong malaman kung totoo nga ang sinabi ng lalaking nakausap ko sa kakahuyan. Kaya naman ang sumunod na gabi ay nagkunwari akong tulog pero pinakikiramdaman ko kung ano ang gagawin ni Zaldi. Hanggang sa naramdaman ko na bumangon siya at lumabas ng terrace. Ang taas nitong terrace. Nagawa niyang tumalon mula dito. Kailangan ko siyang masundan at malaman kung totoo nga ang sinabi sa akin ng lalaking yon. Nagmamadali akong lumabas ng bahay. Dala ko ang benditadong itak. Isinuksok ko din sa bewang ko ang patalim. Napansin ko na maliwanag ang buwan kaya kahit paano ay nakikita ko ang daan. Tinungo ko ang direksyong pinuntahan ni Zaldi. Kakahuyan na ang bahaging yon. Naging malikot ang aking mga mata habang ginagalugad ang kakahuyan. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na angilan ng mga halimaw. Marahan kong pinuntahan ang lugar kung saan ay nakita ko na nag-aaway ang dalawang halimaw, isang aswang at isang abwak. Hindi ako papayag na maghari kayo sa lugar na ito. Magdaraan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Parang totoo nga yatang sinabi sa akin ng lalaking yun. Ang abwak na yun ay si Zaldi dahil yun ang damit niya kanina. Di nagtagal ay nanalo sa labanan ang abwak. Napatay ang kalabang aswang. Humihinga lang ang buwak nang iwanan ang bangkay ng kalaban. Naglakad papalapit sa akin kasabay ang pagbabago ng anyo. Nagulat pa si Zaldi nang makita niya akong nakatayo at nakatingin sa kanya. Donna, magpapaliwanag ako. Totoo pala ang sinabi nila. Kaya pala palagi kang maraming sugat at mga peklat. Ikaw pala ang mabangis na halimaw na abuhak. Ikaw ang pumapatay sa mga natatagpo ang bangkay sa baryo. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Tatagain kita nitong hawak kong itak. Isa kang malupit na abuhak. Natatakot na ako sa'yo. Mahal kita, Donna. Hindi kita sasaktan. Huwag ka ba takot sa akin? Sinungaling ka. Ang mga halimaw na kagaya mo ay walang puso. Puro pagkukunwari lang palang pinapakita mo. Kailangan mo lang ako para ipakita sa mga tao na mabait ka. Para pagtakpan ng mga masasama mong gawa. Mamamatay tao ka. Wala akong pinatay na inosent ng tao. Lahat ng mga pinapatay ko ay puro mga aswang na gustong magasik ng lagim sa lugar na ito. Hindi ako papayag na sino man sa mga taga rito ay sasaktan nila. Kaya ako ang humaharap sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit nagagalit sila sa akin. Kaya sinasalakay nila ako rito. Bakit kung kailan natutunan na kitang mahalin? Tsaka ako pa malalaman ng iyong nakakatakot na pagkatao. Kaya ba pinatay mo ng aking Tio Celo? Ha? Para gipitin sila? At pagkatapos, na makita mo naman ako, ay pinilit mo akong magpakasal sa'yo. Nagkakamali ka. Hindi ko pinatay si Mang Celo. Sinungaling ka! Abwa kang pumatay kay Tio Celo!
Ikaw ang may motibo para gawin yun eh. Dahil may utang sila. Dahil sa ginawa mo, papatayin kita. Pwede bang makinig ka muna sa akin? Kahit ganito ang pagkatao ko, malinis naman ang budhi ko. Hindi ako pumapatay ng mga inosenteng tao. Sa halip nga, ipinagtatanggol ko pa sila laban sa mga aswang na gusto magasik ng lagim dito. Sinungaling, mamatay ka. Galit na galit ako nang sugurin ko si Zaldi. Magkakasunod na taga ang ginawa ko pero ang lahat ng yon ay inilagan lamang niya. Napakaliksi niyang kumilos, parang alam na alam niya ang mga susunod kong gagawing pag-atake. Hanggang sa mapasandal siya sa isang malaking puno. Muli ko siyang tinaga at tumama sa puno ang aking itak. Hindi ko na yun kaagad nabunot. Pinabig niya ang aking kamay kaya nabitiwan ko ang itak na nakabaon sa puno. Sige, patayin mo na ako kaysa mabuhay sa samahan ng loob. Huwag ka na maawa sa akin. Sige, patayin mo ako kagaya ng ginawa mo sa una mong asawa. Pwede bang pakinggan mo ko, Donna? Hindi pa ako nagkakaroon ng asawa kahit kailan. Kung sino man ang nagsabi sa iyo ng bagay na yon, malamang sa malamang ay sinungaling siya. Gusto lang niya masira ang ating pagsasama. Talagang masisira ang ating pagsasama sa Alde. Dahil ayoko na. Hindi ko kaya tumagal na makasama mamuhay ang isang halimaw na kagaya mo. Iiwanan na kita. Donna, bumalik ka! Pakinggan mo naman ako! Layuan mo ako. Hindi ako maaaring magtiwala sa isang kagaya mo. Pinatay mo ang tiyo sa elo ko. Kaya hindi ako titigil hanggang hindi ako nakakaganti sa'yo. Donna! Saan ka pupunta? Malalim na ang gabi. Delikado na ang panahon ngayon. Bumalik ka dito. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag mo na akong sundan. Ayoko na. Maghiwalay na tayo sa Aldi. Pabayaan mo na lang ako. Hindi ako papayag na umalis ka. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, Donna. Pakiusap. Huwag mo namang sabihin sa kahit kanino pa ng lihim ko. Magiging komplikado ang lahat ng bagay. Bago ako makalabas ng bakuran nila ay nakita kong humarang si Mang Rufino sa gate ng bakuran. Tumigil ako sa pagtakbo. Luha na akong tumingin kay Mang Rufino. Alam ko naman na mayroon din siyang mabait na puso, pero alam ko rin ang amo niya ang kanyang susundin. Pakiusap, Mang Rupino. Pabayaan mo na ako na makaalis dito. Alam ko na yung tunay na pagkatao ng amo mo. Natatakot na ako sa kanya. Hindi ko na kayang mamalagi dito. Ma'am Donna, kung bibigyan niyo lang ng pagkakataon si Senyor Zaldi, malalaman niyo na mabait talaga siya kahit may ganyan siyang pagkatao. Mahal na mahal kayo ni Senyor. Natural lang na sabihin mo yan, Mang Rupino, kasi amo mo siya. At syempre, ipagtatanggol mo rin siya. Pero hindi ako impokrita para maniwala sa ganyan. Kunwari na lang itutulak kita para hindi kanya pagalitan at isipin na tinulungan mo ako makalabas dito. Donna! Bumalik ka rito! Mang Rufino, pigilan niyo siya. Pakiusap, Mang Rupino. Huwag niyo po akong pigilan. Nang makita ko na papalapit na si Zaldi ay nagkasundo kami ni Mang Rufino na itutulak ko siya ng bahagya. Siya na ang kusang babagsak para isipin ni Zaldi na hindi siya naging pabaya. Kaya naman, nang bumagsak si Mang Rufino ay nagmamadali akong lumabas ng gate. Iyon naman ang pagkakataong nakalapit si Zaldi kay Mang Rufino. Mang Rufino, ayos lang ba kayo? Senyor Zaldi, patawarin mo ako. Hindi ko siya napigilan. Umupo na kayo rito, Mang Rufino. Diyan na muna kayo. Hahabulin ko lang si Donna. Delikado ang panahon na ito. Donna! Nasa ka na ba? Huwag mo na akong pahirapan. Bumalik na tayo sa ating bahay. Nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Zaldi ay nagpatuloy ako sa mabilis na pagtakbo sa lubak-lubak na kalsada. Halos hindi ako lumilingon sa aking pinanggalingan sa kagustuhang makalayo at matakasan si Zaldi. Pero likas kay Zaldi ang mabilis at malakas ng pakiramdam. Kabisado na niya ang lugar na ito
at nagulat ako nang makita kong nasa unahan na siya ng daan na tinatahak ko. Nahawakan niya ang kamay ko. Umuwi na tayo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo rin naman ako matatakasan. Bitawan mo na ako! Gusto ko na bumalik sa TIC ko. Parang awa mo na. Pabayaan mo na ako. Hindi kita pababayaang umalis ngayong gabi. Kung talagang gusto mo akong iwan, bukas ka na umalis. Hindi kita pipigilan. Gusto ko lang matiyak ang kaligtasan mo. Tama ng pagkukunwari mo. Alam ko ng pinaplano mo. Kapag pumayag ako makabalik sa mansyon mo, ikukulong mo na ako doon at hindi na pakakawalan. Donna! Kailan ka ba makikinig sa akin? Pwede ba kahit sandali lang kumalma ka muna? Hindi tayo magkakaintindihan kung palagi tayo nagsisigawan. O sige, eto, kalmado na ako. Patayin mo na rin ako, kagaya ng ginawa mo sa iba mong biktima. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako lalaban kasi alam ko naman na nagsasayang lang talaga ako ng pagod. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita magagawang saktan. Pero ako, makakaya kitang saktan. Meron pa akong armas na narito sa katawan ko. Bago pa makaiwas si Zaldi, iwanasiwas ko na ang patalim na hinugot ko sa aking bewang. Nahiwa ko ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang hapdinyon kaya napaatras siya. Yun ang sinamantala kong pagkakataon. Tinadyakan ko siya. Nang tumumba si Zaldi ay muli akong tumakbo. Noon ko naman muling nakita si Arturo. Hinatak niya ang braso ko at tinakpan ang aking bibig. Noong una ay pumalag ako pero kaagad siyang nagpaliwanag. Huwag kang maingay, Donna. Ako to, si Arturo. Arturo, ikaw nga ba yan? Ako nga. Wala na magkausap tayo. Pinantayin na kita. Kasi alam kong gagawa ka ng paraan para malaman ng lahat. Tama ngang sinabi mo sa akin. Isang mabangis na abuhak si Saldi. Nakakatakot siya, kaya nga tumakas na ako sa kanya. Gusto ko na siyang hiwalayan. Gusto ko na rin ibunyag sa mga taong baryo na siya ang aswang na gumagala at pumapatay. Yan nga ang tama mong gawin. Halika, tutulungan kitang tumakas. Dito tayo dumaan para hindi niya tayo masundan. Masusundan ka niya ng madali. Kung dito ka lang sa kalsada dadaan. Donna! Nasa ka na? Magpakita ka na sa akin! Umuwi na tayo! Naririnig ko pa din ang boses niya. Parang nasusundan pa rin niya tayo. Kaya nga bilisan mo pang tumakbo hanggang makarating tayo sa bahay niyo. At meron tayong mahihinga ng tulong doon. Talagang dapat malaman ni na Kapitan Renato ang buong katotohanan para mapigilan na siya sa paghahasik ng lagim. Kapag namatay na si Senyor Saldi, mabubuhay na tayo ng tahimik. Taong baryo na ang tutugi sa kanya. Tuloy-tuloy nga naming binaybay ang kakahuyan patungo sa aming baryo. Makalipas ang mahabang oras ng pagtakbo ay nakarating kami sa pinakasentro ng baryo kung saan nakatambay ang mga barangay tanod at si Kapitan Renato. Sinabi sa akin ni Arturo na ako na lang ang lumapit dahil kailangan niyang mabantayan kung nasaan na si Zaldi. Kapitan! Kapitan Renato! Tulungan niyo kami! Malalim na ang gabi, Donna. Aba, bakit pa kayo pumarito? Ano ba nangyari? Hinahabol kami ng abuhak, Kapitan Renato. Humanda kayo lahat. Paparating na siya rito. Kung gano'n ay humanda kayo mga kasama. Talasan ninyo ang mga mata ninyo. Kailangan matapos ang paghasik ng lagim ng abuhak. Magandang gabi, Kapitan Renato. Senyor Saldi, magandang gabi din sa'yo. Bakit gabing-gabi na nandito pa kayo? Sinusundo ko lang ang asawa ko. Donna, halika na. Umuwi na tayo. Hindi na ako sasama sa iyo, Saldi. Umalis ka na. Kapitan Renato, siya ang aswang na sinasabi ko sa inyo. Siya ang salot na pumapatay dito. Tumigil ka na, Donna. Umuwi na tayo. Sinabi ko nang hindi ako sasama sa iyo. Donna, kung meron kayong hindi pagkakaintindihan pag-usapan ninyo ng maayos sa inyong bahay. Kagaya ng sinabi ko kanina, siya ang aswang na sinasabi ko sa inyo, Kapitan Renato. Siya ang abuhak. Sigurado ka ba, Donna?
Oo, Kapitan Renato. Isa siyang abwak. Siyang pumatay kay Tio Selo. Nakita akong pagbabagong anyo niya. Kaya patayin niyo na ang taong yan. Hindi magkakaroon ng katahimikan ng baryong ito habang siya ay nabubuhay. Nang marinig ng lahat ng mga naroon ng aking sinabi ay bumakas ang galit sa kanilang mga mukha habang nakatingin kay Zaldi. Nang magsimula ng lumapit ang mga ito ay napaatras si Zaldi. May mga kalalakihang kaagad na sumugod, tinaga siya pero inilagan lang niya ang mga pag-atake na yon. Hindi siya lumaban sa mga tanod, sa halip ay iniwasan niya ang pagsugod ng mga yon at di naglaon ay tumakbo siya papalayo. Hinabol naman siya ng mga taong baryo. Huwag natin siyang pabayaan makatakas, Kapitan Renato. Kailangan natin siya mahuli o mapatay. Sige, tayo na. Habulin natin si Senyor Saldi. Marami siyang dapat na pagbayaran sa atin. Hindi na nga tinigilan ng mga tao ang pagtugis kay Zaldi. Kahit saan siya pumunta ay nasundan namin sa tulong na rin ni Arturo. Hanggang sa makarating sa mataas na bangin ang lahat. Nasukol sa pinakadulo si Zaldi. Natigilan siya sa pagtakbo at hinarap kami. Donna, totoo ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Sana paniwalaan mo naman ako. Sinabi mo na binahal mo naman ako, hindi pa. Dapat, sa pagkakataong ito, ipakita mo yun. Oo, tama ka. Minahal nga kita. Pero yun pala ang isang malaking pagkakamali na nagawa ko. Kasi, nagmahal ako ng aswang na siya ko palang hinahanap para gantihan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala akong kasalanan? Mali ang ibinibintang mo sa akin. Mali ang ibinibintang ng mga tao. Sinungaling ka. Kapitan Renato, patayin niyo ng salot na yan. Pero Donna, parang ordinaryong tao lang naman siya. Kung si Senyor Saldi talaga ay isang mabangis na abwak, sana kanina pa niya binago ang anyo niya. Sana naging abwak na siya at sinalakay tayo para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi niya talaga gagawin niya, Kapitan. Para linlangin tayong lahat. Ang dapat dyan, sinisibat ng ganito. Tumama sa tiyan ni Zaldi ang pinakawalang sibat ni Arturo. Napatras siya at nahulog sa malalim na bangin. Sa ibaba niyon ay naglalakihang bato sa ilog kaya ang sino mang mahulog doon ay hindi na mabubuhay pa. Luhaan akong lumapit ng dahan-dahan sa bangin. Tinanaw ko pa ang ibaba niyon. Nakita ko ang ilog at ang malalaking batuhan. Pupunta ako sa baba, Donna. Titiyakin ko kung talagang patay ni si Zaldi. Sige, Arturo. Mag-iingat ka. Donna, hindi ba tayo nagkamali sa paghatol kay Senyor Saldi? Totoo bang sinabi mo na abwak siya? Oo, Kapitan Renato. Sa isang banda ay mabuti na rin ang nawala siya. Pinagbayaran niya na lang ang lahat ng mga kasalanan niya. Matatahimik na rin ang ating baryo sa pagkawala niya. Tayo na tumuwi. Teka, aba nasa na yung lalaki kanina na sumibat kay Senyor Saldi? Si Arturo po yun, Kapitan. Siya ang tumulong sa akin para makatakas kay Saldi. Katulad natin ay may mga mahal din siya sa buhay na naging biktima nito. Pero nasa na siya? Biglang nawala. Nagpaalam sa akin na bababa saglit para tiyakin kung patay na nga si Saldi. Arturo, anong balita? Sa taas ng bangin na kinahulugan niya, nagkadurog-durog ang katawan niya, Donna. Puro dugo lang ang nakita ko sa batuan. Malamang inanod na siya sa ilog. Ang piraso ng mga katawan niya, kakainin ng mga isda. Ganun ba? Sige, umuwi na tayo. Ay, Kapitan Renato, maaari bang ihatid niyo ako sa bahay ni na Tia Ising? Oo, Donna. Tayo na. Bago ako umalis, muli kong tinanaw ang bangin. Di nagtagal ay tuluyan na kaming umalis sa lugar na yon. Inihatid ako ni na Kapitan Renato sa bahay ni Tia Ising. Nagulat pa si Tia Ising nang buksan ang pintuan ng bahay at makita ako. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Napatingin siya sa akin at kasunod ay tumingin kina Kapitan Renato. Kapitan Renato, anong nangyari? Bakit kasama niyo si Donna? Ha, ano po ang problema?
Mahabang kwento ise. Ang mabuti pa ay papasukin mo na dyan si Donna para makapagpahinga na. Donna! Donna! Ayos ka lang ba? Tia Ising, wala na po si Saldi. Pinabayaran na niya lahat ng mga kasalanan niya. Patay na siya. Ha? Ano? Patay na si Saldi? Ha? Diyos ko naman, bakit naman ganon? Ano ba nangyari, Donna? Gusto ko na pong magpahinga, Tia Ising. Pagod na ang katawan ko. Pagod na ang isip ko. Masakit na ang dibdib ko sa kakaiyak. Awang-awa sa akin si Tia Ising nang makita niya ang aking pagluha. Niyakap niya ako at inakay papasok sa loob ng bahay. Dinala ako sa isang kwarto at inihiga sa papag na naroon. Doon ko sinabi kay Tia Ising ang lahat ng nangyari ng gabing yon. Ang mga natuklasan ko at ang mga nangyari kay Zaldi. Hindi na rin kami nakatulog ng gabing yon. Nang sumikat ang araw, buong maghapon akong matamlay. Wala akong ganang kumain. Muli, sumapit ang gabi ay pinilit kong matulog. Nakatulog naman ako dahil na rin sa pagod at puyat. Umaasa na sa pagsapit ng susunod na araw, magiging maayos na ang lahat. Hindi pala. Totoo ba ang sinabi niyo, Kapitan Renato? Patay na si Aling Lydia. Oo, totoo yun ise. At ayon sa kanyang kamag-anak ay pinasok daw sila ng aswang. Akala nila ay ordinaryong malaking baboy na kulay itim lang. Pero pala aswang. Ibig sabihin ba, Kapitan Renato, meron pa ring mga gumagalang aswang kahit patay na si Saldi? Oo, Donna. Ang pagkakaiba lang ngayon ay taga rito na ang biktima. Hindi kagaya ng mga nakaraang mga araw na puro tayo lang sa baryo natin ang nakikitang bangkay. Kung ganun, ay nagkamali nga ba ako ng pagpapasya? Donna, may sinasabi ka ba? Tia Ising, pwede bang samahan niyo ako sa ilog doon sa mismong bangin na kinahulugan ni Saldi? Ano naman ang gagawin natin doon? Tia Ising, parang may mali sa mga nagawa ko eh. Kasi ang sabi ni Saldi, bagamat ganun ang pagkatao niya, hindi siya nananakit ng taga rito. Sa halip ay siya pa ang nagtatanggol. Yung mga natatagpong bangkay na dayo lang dito, mga aswang sila na pinatay ni Saldi para di na makapaghasik ng lagim rito. Diyos ko naman, bata ka. Bakit hindi ka nakinig sa kanya? Samahan niyo ako sa ilog, Tia Ising. Hanapin natin ang bangkay ni Saldi. Kawawa naman siya. Mabigat ang mga hakbang ko habang papalapit na ang ilog. Nang makarating kami doon ay saka ko tinanawang mataas na bangin. Doon biglang kumirot ang aking dibdib. Napuno ng kaba. Ang pag-aalinlangan at pagsisisi ay bumalot sa aking isipan. Hindi ko na napigilan ang umiyak. Hinahanap ko sa paligid ng bangkay ni Zaldi. Lahat ng sulok sa lugar na yon ay ginalugad namin ni Tia Ising, pero bigo kaming makita si Zaldi. Mga bakas ng natuyong dugo ang nakikita namin sa mga malalaking bato na naroon. Hanggang sa mapagod ako at napaluhod sa mga batong naroroon. Tia, nang malaman ko ang totoong pagkatao niya, una ko naramdaman ng pagkasuklam. Nagalit ako sa kanya kasi naaalala ko ang tiyo selo ko. Gusto ko talaga siyang mamatay para makaganti na tayo. Pero Tia Ising... Donna, nakikita ko na hindi naging madali sa'yo ang naging desisyon mo. Ang pagluha mo ng labis sa kanyang pagkawala ay nakangahulugan na minahal mo na si Senyor Saldi. Tama ka. Naging mabuti kasi siyang asawa sa akin. Akala ko kasi kapag natupad na ang mga pangako ko kay Tio Selo, mapapanatag ng kalooban ko. Pero hindi pala. Kasi isang taong minahal ko na naman ang nawala. Lakasan mo ang loob mo, Donna. Tandaan mo na ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay nakaguhit sa kapalaran. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon.
Ganyan ang sakit na naramdaman ko na mamatay ang tiyo selo mo. Donna, ang mga nangyari ay tapos na. Hindi na natin maibabalik yun. Alam ko na sobrang sakit, pero sana, bago ko gumawa ng mga mabibigat na hakbang, ay pinag-aralan mo munang mabuti. Paano pala kung nagkamali ka nga? Saldi! Kung naririnig mo ako ngayon, sana patawarin mo na ako. Sana huwag kang masuklam sa akin. Nagkamali ako. Talagang nakagawa ka ng isang pagkakamali, Donna. Salamat sa tulong mo, ha? Naisagawa ko ng maayos ang paghihiganti ko kay Sadie. Umayon ng lahat sa aking mga plano. Arturo, anong ibig mong sabihin? Lahat ng sinabi niya sa'yo tama. Siya lang ang aswang na kumakalaban sa kapwa niya aswang. Ayaw niya kaming payagan na gumala sa lugar na ito. Pinatay niya ang ilan sa mga kalahi ko. Kaya para pag-inita siya ng mga tao, kinaya ko ang anyo niya nang patayin ko ang tiyo selo mo. Walang iya ka. Ikaw palang walang pusong halimaw na pumatay kay Selo. Alam mo bang dahil sa kanyang pakikialam sa amin, nagutom kami. Kaya nga ang ibang kalahi ko, pati bangkay sa sementeryo, pinagtiyagaan. Pero nalason siya. Nang malaman ko may gusto siya sa iyo, Donna, at nagpakasal kayo, naisip ko na ikaw ang gagamitin ko laban sa kanya. Kasi hindi kanya masasaktan at nangyari nga ang plano ko. Napakasama mo. Sana pala hindi ako naniwala sa mga sinabi mo. Sana pala pinakinggan ko si Saldi. Ngayong wala na siya, wala nang ahadlang sa amin. Malaya na naming magagawa ang mga gusto namin. At sinimulan na namin yun kagabi. At mula ngayon, amin na ang baryong ito. Lahat kayo dito, magiging pagkain namin. Napakasama ninyo. Hindi kayo magtatagumpay. Isusumbong namin kayo sa mga taong baryo. Sa palagay niyo ba ipapayag ako na sirain niyo pa ang aking mga plano? Hindi kayo makakalis dito. Mananatiling lihim ang lahat dahil papatayin ko na kayo ngayon. Huwag mo kaming takutin. Tirik na tirik ang araw. Paano mo magagawa ang gusto mo? Lalabanan kita. Walang problema sa akin kung araw man o gabi. Ako ang klase ng aswang na kayang gayahin kahit na anong anyo. Tatapusin ko kayong dalawa ngayon. Nang makita ko na susugod na si Arturo ay umatras ako. Pinapwesto ko sa aking likuran si Tia Ising. Inugod ko sa aking bewang ang patalim at iwinasiwas kaya nagulat si Arturo. Napaatras siya. Nang muli siyang akmang susugod ay 3 malalaking bato ang tumama sa kanyang mukha. Galing sa likuran namin ang mga bato. Pumutok kaagad ang kilay niya. Umagos ang dugo kaya naman galit na galit siya. Sinong bumato sa akin? Ikaw pala ang dahilan. Kaya nagagalit sa akin ang asawa ko. Ilason mo ang isipan niya para lang tuluyan na masira ang pagtitiwala niya sa akin. Saldi! Buhay ka! Oo, Donna. Nabuhay ako. Hindi naman ako napuruan ng walang iya na ito. Nahulog ako sa bangin at nagkaroon ng maraming suka. 2 araw at gabi ako nagpagaling. Pagkatapos nun ay palihim pa rin kita binabantayan. Lalapitan na sana kita habang umiiyak ka. Pero naunang lumapit ang aswang na ito. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang nalaman na malaki kong pagkakamali. Huwag ka mag-alala. Hindi po yun kasalanan. Kasalanan yun ang aswang na ito. Nahulog ka sa kanyang mga plano. Ginamit niya para gumanti sa akin. Nakaligtas ka pala. Hindi mo tiniyak ang aking kamatayan, tanga. Sinabi ko na sa'yo, huwag na huwag mo akong pakikialaman. Huwag na huwag mong pakikialaman ng mga taga rito. Pero pinatay ninyo si Aling Lydia. At ang kabayaran noon ay ang kamatayan mo. Kung nagawa mong patayin ang aking mga kasamahan, ibahin mo ko. Hindi mo ko matatalo sa labanan. Dahil lahat ng klase ng halimaw ay kaya kong gayahin. Pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mong panggugulo sa buhay namin, Donna! Ang kamatayan mo ang magiging babala sa sino man sa inyong mga kasama na huwag na mag-aasik ng laging dito. Galit na sumugod si Arturo. Magkakasunod na pag-atake ang ginawa niya pero ang lahat ng yun ay naiwasan lang ni Zaldi.
Matapos ay malalakas na suntok ang ginawa niya na tumama sa mukha ni Arturo. Kaagad yung nanlumo at napaluhod. Nawalan ng malay. May dala palang lubid si Zaldi at kaagad na iginapos si Arturo. Pinasan at dinala sa plaza. Doon itinali. Kaagad namang nalaman ng mga taong baryo ang nangyari. Nang matauhan si Arturo, napapaligiran na siya ng mga tao. Kapitan Renato, ang aswang na yan ang pumatay kay Aling Lydia. Kayo nang bahalang umatol sa kanya. Kapag nakawala ako dito, lahat kayo babalikan ko. Kakainin ko kayong lahat! Hindi na mangyayari yun, halimaw ka! Dahil kamatayan ang magiging hatol ninyo sa amin. Sunugin natin ang buhay ang aswang na ito! Sunugin na yan, Kapitan Renato! Dapat lang siyang mamatay. Saldi, pwede mo pa ba akong patawarin at tanggapin? Alam ko na nagkamali ako eh. Nakita ko ang pagluha at pagsisisi mo sa ilo. Alam ko na mahal mo ako. Kaya, hindi naman ako nagagalit sa'yo. Ako nga ang dapat na magtanong kung kahit na ganito ako matatanggap mo ba ako? Oo naman, mamahalin kita maging aswang ka man. Pero mabuting aswang. Ayos. Halika nga, payakap nga. At saka baka pwede pahalik na rin. Nakakahiya naman. Ang daming tao. Huwag ka nang mahiya. Bumawi ka na sa kasalanan mo. Magtatakip na lang kami ng mga mata. Kasunod niyon ay nagkatawanan ang lahat. Masaya kaming nagbalik ni Zaldi sa kanyang mansyon. At para sa katahimikan ng aking kalooban, tinalikuran niya ang pagiging aswang. Iniluwa niya ang batong itim at inilibing. Mula noon, namuhay kami ng normal at masaya. At yan po ang aking karanasan tungkol sa mga aswang, Sir Jupiter. Isang aswang na natutunan kong mahalin, na ginawa ang lahat para sa aking kaligayahan. Sana po ay naibigan niyo ang aking kwento at sana mayroon ding aral na natutunan. Hindi tayo dapat humahatol kaagad ng ating kapwa dahil kagaya ng mga normal na tao, mayroon ding mga aswang na may mabuting kalooban. Marami pong salamat at God bless us all.